Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagsagawa ng trimming activity ng mga puno ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kamakailan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila bilang tugon sa mainit na panahon. Kabilang sa mga isinagawang aksyon sa naturang aktibidad ay ang pagtatanggal ng mga malalagong sanga na nakasagabal sa mga kable ng kuryente, kabilang na ang mga sangang bumabagsak sa mga lamppost at kalsada. Ang inisyatibong ito ay isinagawa upang makaiwas sa nakaambang panganib na maaaring idulot nito sa publiko. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga mamamayan na panatilihin ng Filipino hospitality na mayroong taglayang bawat Pilipino bilang daan sa bagong Pilipinas. Danisa Lopez para sa buong balita. Sa patuloy na pagsulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kampanyang Bagong Pilipinas, ay patuloy din ang paghihikayat nito sa bawat Pilipino na panatilihin ang natural na mapagkalinga at maalaga na mayroon nito. Pahayag ni Marcos, kilala ang mga Pilipino sa pagiging mapagkalinga at maalaga, kung kaya't naniniwala ang Pangulo na magiging daan ito tungo sa pagkamit ng Bagong Pilipinas. Dagdag pa niya ang isang katangian na ito na mayroon ng bawat Pilipino noon pa man ay isa sa tourism brands na ipinagmamalaki ng Pilipinas. Sa kanyang naging mga paglalakbay sa iba't ibang bansa at pagbisita ng iba't ibang dayuhang pinuno sa Pilipinas ay isa ito sa ipinagmamalaki ng Pangulo. Binigyang diin din ito ang pagkakaisa at kooperasyon ng bawat isa bilang kontribusyon sa pandaigdigang ekonomiya. Danisa Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Nagningas ang isang insidente ng sunog sa bundok ng Asog o Iriga sa Buhi, Camarines Sur nitong linggo. Itinuturing itong isang aktibong stratovolcano sa lalawigan ng Kamsur. Nakuhanan ng mga litrato ng sunog na ito dakong tanghali kung saan makikita ang usok na nanggagaling sa kaliwang bahagi ng bundok. Wala pa namang kabuwang ulat ukol sanhi ng sunog sa bundok, ngunit patuloy na itong inaaksyonan ng mga otoridad. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, grass fire sa Mount Asog sumiklab. Mas maikling listahan ng mga kwalipikadong partido sa halalan titiyakin ng COMELEC. VP Sara Duterte pinagbibitiw bilang pinuno ng DepEd ng ilang mga opisyal. AFP nilinaw na walang pinaghahandaang gyera kaugnay ni sinasagawang Balikatan Joint Military Drills. DILG Secretary Benhur Abalos nais ang matapat na investigasyon ukol sa milyong pisong drug haul sa Batangas. Think Later World Tour ng pop sensation na si Tate McRae gaganapin sa bansa sa huling bahagi ng taon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Naistiyakin ng Commission on Elections o COMELEC na maglabas ang ahensya ng mas maikling listahan ng mga party list groups sa 2025 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nais nitong bawasan ang bilang ng mga kwalipikadong partido sa humigit kumulang 130. Sa kasalukuyang tala, nasa 17 pa lamang ang na-accredit na mga partido para sa susunod na halalan. Sa paglaganap ng mga binansagang wiper boys sa mga kalsada sa lungsod ng Quezon, ilang motorista ang nabahala ukol dito. Tunghayan ng kabuwang detalye. Ikinabahala ng ilang motorista sa lungsod ng Quezon ang paglaganap ng mga binansagang wiper boys o ang mga sapilitang naglilinis ng windshield ng mga sasakyang nakahinto sa traffic light.
Kamakailan ay nakatanggap ng reklamo ang lokal na pamahalaan ng lungsod hinggil sa mga wiper boy. Kaugnay nito ay inaksyonan naman agad ng mga kinauukulan ang naturang reklamo. Sa pakikipagtulungan ng Quezon City Police District, QC Task Force Disiplina, Department of Public Order and Safety at Traffic and Transport Management Department, nahuli sa intersection ng Araneta Avenue at Aurora Boulevard na malapit sa SM Santa Mesa ang mga naturang kalalakihan. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakahuli ng wiper boys ang nasabing team. Samantala, dinala ang mga nahuli sa istasyon ng pulis at itinurn over sa Barangay Police Security Officers ng Barangay Doña Imelda. Siniguro naman ang lokal na pamahalaan na patuloy ang kanilang pagbabantay sa mga kalsada ng lungsod upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga motorista at pedestrian. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nitong kamakailan lang ay matagumpay na nailigtas ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang nalulunod na 16 na taong gulang na binatilyo sa Baybay Beach sa Mercedes, Camarines Norte. Matapos makatanggap ng impormasyon ay agad na tumungo sa nasabing lokasyon ang mga tauhan ng Coast Guard Station Camarines Norte at Coast Guard Substation Mercedes at namataan ang biktima na nahihirapang lumangoy sa umigit kumulang 100 metrong layo mula sa dalampasigan. Patagumpay namang nailigtas ang biktima mula sa pagkalunod matapos magsagawa ng water rescue operation ang rescue team. Itinurn over naman ang biktima sa MDRRMO Mercedes Onboard Rescue Ambulance at dinala sa Camarines Norte Provincial Hospital para sa kaukulang medikal na atensyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, grass fire sa Mount Asog sumiklab. Mas maikling listahan ng mga kwalipikadong partido sa halalan titiyakin ng COMELEC. VP Sara Duterte pinagbibitiw bilang pinuno ng DepEd ng ilang mga opisyal. AFP nilinaw na walang pinaghahandaang gyera kaugnay ni sinasagawang Balikatan Joint Military Drills. DILG Secretary Benhur Abalos nais sa matapat na investigasyon ukol sa milyong-pisong drug haul sa Batangas. Think Later World Tour ng pop sensation na si Tate McRae gaganapin sa bansa sa huling bahagi ng taon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa pagdiriwang ng ika-112 anibersaryo ng Land Transportation Office o LTO, ay kinilala ni Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II ang paglilingkod at dedikasyon ng mga kawani ng ahensya. Binigyang diin din ni Mendoza ang tapat na serbisyo at kahusayan ng mga tauhan nito sa araw-araw na pagseserbisyo sa publiko. Dumalo rin si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa kaganapan at aktibong nakilahok sa exhibit na mayroon ng ahensya gaya ng Road Safety Interactive Center Tour at iba pang aktibidad na nagsusulong ng kaligtasan sa kalsada. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Transportation o DOTR at ilang ahensya ng gobyerno ang karagdagang motorcycle lanes sa kahabaan ng EDSA. Yan ang balitang hatid ni Danisa Lopez. Kasalukuyang tinitingnan ng Department of Transportation o DOTR at ilang ahensya ng gobyerno ang paglalagay ng mga karagdagang motorcycle lanes sa EDSA. Ito ang nakikitang solusyon ng gobyerno na matugunan ang malubhang problema sa trapiko na kinakaharap ng bansa. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, sa 4 na lane na mayroon ngayon sa EDSA, kabilang na ang busway, ay planong gawing motorcycle lane rin ang katabing bicycle lane nito.
Ito'y matapos mapansin ng kagawaran ang mas maraming bilang ng motorsiklo sa EDSA na pumapalo sa 170,000 motorsiklo kada araw ang bumabiyahe rito base sa pag-aaral. Kasalukuyan namang nakikipag-ugnayan na ang DOTR sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA para pagbutihin ang lagay ng trapiko at mga motorsiklo sa kahabaan ng EDSA. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Inanunsyo ng pop sensation na si Tate McRae kamakailan na gaganapin ang kaniyang unang concert sa Pilipinas sa huling bahagi ng taong ito bilang bahagi ng kanyang Think Later World Tour. Magaganap ang nasabing concert ng Canadian singer-songwriter sa New Frontier Theatre sa ika-4 ng Nobyembre bilang ang huling hinto ng kanyang kauna-unahang Asian Tour. Samantala ay inihayag na rin ng local promoter ng concert ang mga presyo ng tickets at iba pang detalye ukol dito. Magsisimula ang general ticket sale sa ika-30 ng Abril, alas 12 ng tanghali. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, grass fire sa Mount Asog sumiklab. Mas maikling listahan ng mga kwalipikadong partido sa halalan titiyakin ng COMELEC. VP Sara Duterte pinagbibitiw bilang pinuno ng DepEd ng ilang mga opisyal. AFP nilinaw na walang pinaghahandaang gyera kaugnay ni sinasagawang balikatan Joint Military Drills. DILG Secretary Benhur Abalos nais ang matapat na investigasyon ukol sa milyong pisong drug haul sa Batangas. Think Later World Tour ng pop sensation na si Tate McRae gaganapin sa bansa sa huling bahagi ng taon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.